Ang daing ng maraming Caviteños, palpak daw ang serbisyo ng prime water ng mga Villar. Para sa iba, isa itong election issue. Himayin natin. Recently, nagsagawa ang Rappler ng isang election town hall sa Bacoor. Inimbita namin yung mga kandidato sa pagkagobernador ng Cavite, pagkakongresista, pagka-mayor, may nag-okay na kandidato sa pagkakonsehal sa Dasmariñas. Gusto rin daw niya magsalita. Ang sabi niya, ang numero unong issue ng mga kababayan niya ay ang kawalan ng tubig. Yung pagmamanage ng prime water, they call it crime water, sorry. Hindi galing sa kawalan itong sentimentong ito. When Rappler held a community chat event para sa mga taga-Cavite sa app namin, reklamo rin nila kung paanong walang tumutulong tubig for most of the days sa tinitirhan nila. Hanggang ngayon po, as in wala na po talagang tubig. Almost majority po ng houses po dito, may water pump na po. 2019 pumasok ang Prime Water sa isang joint venture agreement with the Dasmariñas Water District. Isa itong public-private partnership. Responsibilidad ng Prime Water na pagandahin ang water supply service para sa mga residente ng Dasmariñas. Kaso nga lang, hindi ganun yung nangyari. Commission and Audit na mismo ang nagsabi. Sabi sa 2023 report ng COA, ang daming joint venture agreement violations ng Dasmariñas Water District at ng Prime Water. Hindi rin daw nami-meet ng joint venture ang objectives nito. Kabilang na ang pagsisiguro na 24/7 may water supply ang customers. Hindi rin daw natutugunan ng Prime Water yung kinakailangang repair at maintenance ng pumping stations. As of 2023, wala pa rin daw septage management system. Tinatayaring nasa 134 million pesos yung revenue loss ng Water District noong 2023 dahil sa non-revenue water level na 36% beyond the allowable rate of 20%. Sa madaling sabi, may napoproduce na tubig pero for whatever reason, hindi nakakarating sa paying customer. So ending, nasasayang lang. Sabi ng Asian Development Bank, kapag mataas ang non-revenue water, marahil poorly managed ang water utility. Sa Cavite, hindi lamang sa Dasmariñas may kita ang Prime Water. Ito na rin ang nag-ooperate ng water district sa Silang, sa Trece Martires at Tagaytay for more than half a decade now. Lahat sila incidentally found good business in the province under the Duterte administration. Sinuri ng Rappler yung audit reports sa water districts sa mga lugar na yon. It turns out, hindi nagkakalayo yung mga komento ng COA. Puro violation sa joint venture agreement, matataas ang revenue losses, at delayed ang mandatory 5-year review sa naging performance ng Prime Water. Bakit ba natin inuungkat ito ngayong panahon ng eleksyon? Because access to safe and clean water is a basic human right. Kapag yung tinitirhan mo walang access sa tubig, issue siya ng good governance. To be clear, ang water districts na hindi kontrolado ng LGUs, sila ay nasa ilalim ng Local Water Utilities Administration. Pinaalalahanan na rin ng DILG dati ang mga mayor na huwag makialam sa operasyon ng water districts. That said, mayors can still appoint water district board directors and city councils can pass non-binding resolutions to put pressure on water districts to do a better job. Nationally, it's a question of how a water utility firm that has been flagged numerous times by state auditors continues to bag government projects. It's a conversation about the Villars, who are an integral part of today's politics. Sila ang may-ari ng Prime Water at yung kalidad ng serbisyo ng kumpanya ay hindi may iwasang maitahi sa kandidatura ng mga tumatakbo mula sa kanilang pamilya, including Congresswoman Camille, who is running for senator. It's a determination of whether people suffering from water interruptions would reflect their choices when they cast their ballots.